kung pipilitin nila ang pagtatalaga kay SOJ Remulla in spite qualified sa kanya, then hindi to maganda sa kanyang imahe kasi right now pinapakita niya na tila para siyang graft buster, ano, siya yung nagbunyag kunwari ng flood control na issue at nagtataka siya kung paano nangyari yung mga ganitong klaseng transaction sa gobyerno. So, yung image niya, he's striving to look like malinis siya at gusto niyang puksain o buwagin ang infrastructure ng korupsyon sa Pilipinas. Yung pag ganitong klaseng ng nangangamoy irregularidad sa pagtatalaga ng isang ombudsman, makikita natin na, kumbaga, ang pagkikilatis ng mga tao ay siya ay ma-judge na hindi sincere sa kanyang mga efforts to clean up government kung siya mismo hindi niya kayang tanggalin itong mga bad habits ng pagtatalaga ng mga close pero hindi naman ganun ka-qualified. Sinubaybayan po namin talaga itong kaso na ito at itong mga pangyayari dito. So tulad nga ng pinangangamba natin ng ilang linggo na dahil sa pagkakatalaga kay Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas bilang acting OMB, alam na namin medyo naghihinala na kami dahil bigla siyang ipinalit kay sino ba yan? Yung say dating Court of Appeals Justice na naging acting ombudsman. At wala pong dahilan dun sa kanyang pagpapalit. So marami na po ang nangamba at naghihinala na posibleng itinalaga si Deputy Ombudsman for the purpose na masuri, kumbaga, at baka kayang i-facilitate o mamadali man lang yung pag-i-issue ng clearance ni Secretary Boying nang sa gayon ay makalahok siya doon sa applications for ombudsman. So ngayon na nga, nakita natin, nung una ang nababalitaan natin sa OMB ay yung mga investigador daw ay ayaw nilang bitiwan yung kaso dahil sila po ay nag-iimbestiga at ayaw pa nilang basta ipa-dismiss yung kaso. So, and then eto na po, a few weeks later, nangyari na, nag-issue na po napadismiss na daw ang kaso ni Secretary Boying at ng kanyang mga correspondents. Dahil dito, we were expecting na ma-issuean siya ng clearance, ngunit parang within the hour or within 2 hours, nakapag-file po ng motion for reconsideration. Si Senadora Amy Marcos, siya yung tinaguri ang complainant dito dahil kanyang Committee on Foreign Relations, ang nakakolekta ng ebidensya at sila yung nagpadala sa ombudsman where it is being investigated kung ano ang mga krimen at kung may probable cause dito. So, dahil nag-file siya ng motion for reconsideration at natanggap kaagad sa tanggapan ng OMB, it effectively suspends the finality nung desisyon na i-dismiss yung kaso. Dahil hindi pa yan final, existent pa yung kaso. At dahil existent pa yung kaso, hindi po siya mabibigyan ng clearance. At tungo dito, ang pinaka-ma-i-issue lang ng Office of the Ombudsman ay isang certification na although dismissed na yung kaso, may pending motion for reconsideration. Therefore, barring any immediate decision, maaaring hindi mabigyan ng clearance si Sec Boying. Ang ngayon susunod na kailangan natin obserbahan at kumbaga bantayan ay kung in the space from today up until mag-convene ang Judicial and Bar Council ng September 18, kung biglang mag-decide ang ombudsman doon sa motion for reconsideration at i-dismiss ito. Pag ito ay i-dismiss, baka sabihin na pwede na siyang issuean ng clearance. Barring a TRO from sugid nating binabantayan na hindi ma-dismiss yung kaso, yung motion for reconsideration before September 18. Ngayon, historically, ang ombudsman, kapag nagde-decide sila ng motion for reconsideration, hindi po
less than 1 month. Ang tagal kasi nga aaralin yung jurisprudence. Hindi naman ganun kadali gumawa ng decision. So usually it takes about 1 month para ma-include lahat ng jurisprudence at lahat ng mga argumento na isinama sa motion for reconsideration. So it is quite possible na kung sakali madaliin ang decision din sa motion for reconsideration, wala akong duda na baka ma-reactivate o magkakaroon ng grounds for co-warranto. Ma'am, saan po dito papasok yung laging kino-comment ng mga kababayan natin na issue o usapin po ng conflict of interest sakaling si Secretary Remulla po ang maupo bilang ombudsman? Well, kung matatandaan natin, dalawa yung dahilan para doon. Unang-una, politiko ito. Si SOJ, bago siya na italaga bilang Secretary of Justice, has been involved doon sa local politics. At involved din ang buong pamilya niya. Sa madaling sabi, political dynasty ang pamilya niya. Kasalukuyan, ilan ba sa immediate family niya ang nakatalaga? Yung younger brother niya, si Gilbert, ay nasa PAGCOR. Ang isang kapatid, DILG Secretary. Ang isang anak, congressman. Ang isang anak, governor ng Cavite. So, di ba, dun pa lang sa mga immediate relatives niya, kapag nagkaroon ng kaso ang mga to, di automatic ang conflict of interest niya. Pero dahil miyembro siya ng political dynasty, ilan pa ang mga kapamilya na posibleng may mga kaso na aakyat sa ombudsman. Bukod pa doon, ang isang politiko, sanay yan sa mga pakiusapan, lakaran. Alam niyo naman din po dito sa Pilipinas, hindi rin po minsan maiwasan. Hindi natin sinasabi na nag-work yan in the office of the ombudsman, pero alam natin na politics and the judiciary don't mix. And this is, although hindi part exactly na, well, part siya ng judicial system, kumbaga, independent office ang office of the ombudsman, he's not under any of the branches of government. Gayon pa man, yung hustisya dito, baka maapektuhan yung perception ng objectivity nila. Opo, Attorney, gaano kahalaga na yung background ng isang susunod na ombudsman ay yung nasa ano talaga, galing sa judiciary. Kasi kung mapapansin natin, nung trinace ko yung mga nakalipas na mga ombudsman, parang isa lang yung maaring mahalin tulad, if ever man na malagay siya as ombudsman itong si Remulla, mahalin tulad na sa kanyang sitwasyon, which is si dating ombudsman at dating Justice Secretary Merceditas Gutierrez. No, the rest, either sila ay nagsilbi sa Supreme Court, may naging prosecutor panahon si Añano Desierto, merong galing sa bilang Solicitor General din, pero karamihan sa mga humawak dito sa posisyon na ito ay mga justice, no? Gaano kahalaga? Mas bentahe ba talaga ito or compare dito po na politiko? I don't think yung iba dito is mga politiko galing sa mga politiko rin po, no? Attorney. Doon sa requirements po pa sa pagtatalaga ng ombudsman, preferable ang galing sa judiciary, tapos next ay in the practice of law, with the idea na mas maganda kung litigator yung humaharap sa hukuman at sanay po doon sa sa practice na humaharap nga sa hukuman, litigation. So yun po yung mga preferred na candidates para sa ombudsman dahil nga paglilitis ang pang-araw-araw ng isang ombudsman. O sila ang nagde-decide ng mga kaso na administratiba, pero pagdating sa mga krimen involving graft and corruption, then sila po ay tumitindig bilang mga prosecutor. Sila nagde-determine ng probable cause kung ang kaso ay tutuloy sa Sandigan Bayan at humaharap sila sa Sandigan Bayan bilang tagalitis, taga-usig nung krimen. Kumbaga, sila ang nag-prosecute at sila po
ay nag-oversee. So the ombudsman oversees yung administrative functions in that prosecution. So yes, talagang kaya dati at even in recent memory, si Justice Samuel Martires, Justice Conchita Carpio Morales, diba? Yung in recent memory, talagang judiciary ang pinanggagalingan ng ombudsman. Kasi kawawa ka haharap ka sa Sandigan Bayan at kadalasan ang mga kalaban mo ay mga bihasa sa paglilitis. So, importante po ang litigation experience. Opo. At if ever man na hindi makakuha ng paborableng desisyon doon sa hiling na MR, hanggang doon na lang ba yung proseso na yon? Hindi na ba pwedeng iakyat pa ito sa Korte Suprema ni Senator Amy Marcos? Actually, pwede. Lalong-lalo na kasi kung mamadaliin nila, masyadong suspicious kung gagalaw ang ombudsman suspiciously in time para makasumite si SOJ, si Secretary of Justice, ng kanyang application at siya po ay matanggap para sa posisyon. In other words, if you look like you're paving the way for somebody to have a successful application para sa posisyon, maaaring questionin ito. Bukod pa dyan, of course, not just yung paraan kung paano siya mag-clear, maaaring questionin yung pag-clear sa kanya, maaaring questionin kung bakit na-clear yung merito ng ng dismissal ng kaso. And of course, if it goes into the clearance, kumbaga, pag kinwestiyon natin yung regularity ng clearance at ipalabas na yung clearance na yon ay issued with grave abuse of discretion, maaaring filean siya ng co-warranto. So, tatanungin, katulad ng isang justice dati na finailan ng co-warranto, no? Hindi dumaan sa impeachment dahil pumasok doon sa kanyang qualifications na kulang. So dito, kung irregular yung pag-issue ng kanyang clearance, maaaring questionin ito, at kung hindi legal, kumbaga, o hindi tama yung pag-issue ng clearance sa kanya, it means wala siyang sufficient qualifications at maaaring filean siya ng co-warranto. Ang ibig sabihin ng co-warranto is by what warrant? Ano ang karapatan o ano ang order na basihan mo para ikaw ay mag-occupy ng posisyon na yan? At kikwestiyonin yung order ng pagtatalaga sa kanya bilang ombudsman. Dito po sa mga nag-apply, sa tingin nyo po merong maganda rito na matitiyak talaga natin na independent at maganda bilang susunod na ombudsman? May napipisil po ba kayo? May nakikita po ba kayo? Pwede to. Well, para sa akin, yung mga members talaga ng judiciary ang dapat nangunguna dyan, ang pinaka-qualified dyan. So meron tayong dalawang retirado na Supreme Court Justices na nag-a-apply dyan, si Justice Gerlan at saka si Justice Lopez. So para sa akin, dapat una sila sa konsiderasyon dito. Opo. If ever man na may pipiliin na si gaano kahalaga yung magiging choice nitong si President Bongbong Marcos dito, magiging ano ba ito? Magiging malaking factor ba ito lalo na sa kanyang imahe ngayon na parang pinapalitan na niya na hinahabol na itong mga sinasabing nasa likod ng korupsyon? Make or break ba ito para sa kanya? Well, kung pipilitin nila ang pagtatalaga kay SOJ Remulla in spite qualified sa kanya, then hindi to maganda sa kanyang imahe kasi right now pinapakita niya na tila para siyang graft buster, siya yung nagbunyag kunwari ng flood control na issue at nagtataka siya kung paano nangyari yung mga ganitong klaseng transaction sa gobyerno. So yung image niya, he's striving to look like malinis siya at
gusto niyang puksain o buwagin ang infrastructure ng korupsyon sa Pilipinas, yung pag ganitong klaseng ng nangangamoy irregularidad sa pagtatalaga ng isang ombudsman, makikita natin na kumbaga, ang pagkikilatis ng mga tao ay siya ay ma-judge na hindi sincere sa kanyang mga efforts to clean up government kung siya mismo hindi niya kayang tanggalin itong mga bad habits ng pagtatalaga ng mga close pero hindi naman ganun ka-qualified.